Ayan, hello guys! Good morning! Ako po si Christine and welcome po dito sa ating channel. So today, nakikita niyo yung aking background, bungi-bungi na yung ating mga dilata, no? Tsaka yung ating juices. So, kailangan na nating mamili. Pero today, mag-check muna tayo dahil pag-uusapan natin kung paano nga ba yung tamang pagpapautang natin sa ating mga customers. Kasi syempre, aminin naman natin, hindi talaga maiiwasan na mayroon talaga at meron talagang mangungutang. And syempre, dahil tayo din ay nanay din, meron din tayong parang habag dun sa mga habag dun sa mga kaano na lang natin, mga regular customers, ganyan, 'di ba? So today, meron akong 5 tips dito na gusto kong ibigay sa inyo and pag-usapan natin ngayon. Okay? So una, diretso na tayo. So syempre, bago ka magpapautang, kikilalanin mo muna si customer, 'di ba? Syempre. Pero ito ay pag ikaw ay nagsisimula pa lang sa iyong tindahan, syempre hindi mo pa naman sila kilala. And makikilala mo lang talaga sila through kung papautangin mo sila. Pero syempre, wag naman yung sobra-sobra yung pagpapautang. May limit pa din, no? Pag-usapan natin yun yung limit mamaya. So, kikilalanin mo natin sila. Pero syempre, kung mga neighbors mo lang sila, syempre may idea ka na, eto ba, parang karapat-dapat ba itong pautangin? Kasi minsan nagsisimula iyan sa kulang ng 2 piso, 5 piso, mga ganyan, 'di ba? May mga kulang-kulang. Tapos, dun sa mga kulang na may mga kulang piso, guys, pag hindi sila nakakalimot dun sa piso na inutang nila or kulang, doon is isa yung points, no, na maaaring pwede mo siyang pautangin. And kasi meron din namang iba na pag kulang ng piso, nako, na-amnesia na te, no? Nakakalimutan na. Pati naman ikaw, tinder, nakakalimutan mo rin. So, kailangan lista mo yun. So, yun yung mga points na dapat mong tingnan para kilalanin yung mga customers, yung mga may mga kulang sila na kung iniisip ba nila yung kanilang mga obligasyon na bayaran, diba? So, eto, pangalawa. Siyempre, may limitasyon. Limit, no? Kasi syempre, tayo nagpapautang, guys, meron talagang limit, no? Sa akin dito, guys, hindi talaga maiwasan talaga. And meron kasi nagwawalis ng ingay. Anyway, so meron nag-uutang sa akin dito, guys, na bali tauhan sila ng aming kapitbahay, ganyan. So sila naman, syempre dahil may trust naman ako doon sa aming kapitbahay na kasi tauhan sila doon. So nagpapautang ako dito ng sigarilyo, ganyan. Pero limit lang kasi alam ko din kung magkano yung kanilang kapasidad na kayang bayaran kasi ganito lang yung sahod nila. So alam ko kung magkano lang yung kaya kong ibigay sa kanila. So maglilingdit lang ako dyan ng 100 pesos. Depende. 50 pesos. So, depende kung gaano siya kasipag magbayad ng kanyang utang. So, pero yan, magtatagal lang ng mga ilang araw. Hindi pwedeng matagal na matagal. No? Ingay talaga ng kawaliste. So, meron akong customer na sa medyo, sa pag umuutang siya sa akin, pag alam ko na kung meron siyang planong umutang kasi bumibili-bili dito, ganyan. Tapos, konti-konti. So, alam ko na meron siyang planong umutang. So, habang tumatagal, nakakilala mo na sila. And, kung gusto mo talagang lumago yung tindahan, kailangan may limitasyon talaga. Which is, pupunta tayo sa number 3. Number 3 is, huwag mahiyang magsabi. Kasi syempre tayo yung may-ari ng tindahan. Tapos tayo pa yung nahihiya sa mga customers. Alam nyo, guys, ilang tindahan na rin yung aming pinut up na nagsara din. Parang sira-sira store, no? Lagi nakasira, nakasarado palagi. Ako naman, simula nung ako'y bata pa, meron talagang tindahan sila mama. No, nung ako'y bagong panganak pa lang, ayan, may tindahan na talaga. Pati yung nanay ko, may tindahan din. So, growing up, may tindahan talaga. Yun talaga yung aking kinalakihan. And then, nung ako ay
nag-high school, tindahan pa din yung binuhay ng aking magulang sa akin, di ba? Pero nakikita ko nga, nung ako'y nagsarili ng pamilya, nagtindahan din ako guys, pero hindi din naglalas talaga. Kasi napapalugo ko siya ng konti, pero syempre, doon nakahanap ako ng away guys dahil sa utang. Yung mga nangungutang pa yung mga talaga, nag-aaway sa akin. So, ayun, nagsara din, ganyan, doon nagtrabaho kami sa Cebu, ganyan. So, ngayon, na-realize ko ngayon na, syempre marami na tayo natutunan sa ating tindahan, na-realize ko na dapat hindi tayo mahihiya na magsabi ng hindi dun sa mga customers. Di bali na guys na magalit sila sa atin or magtampo, okay lang. Hindi sila bibili ng ilang weeks, ilang buwan, okay lang. I'm sure babalik pa rin yan sa iyong tindahan. No? Naniwala ka. Nangyayari din sa akin dito. So, talagang inano ko sa sarili ko na hindi talaga ako maghihiyang marami na akong mga customers na nangutang na ngayon hindi ko na pinapautang kasi nga hindi naman magandang magbayad. So, pag nangutang sila ulit, si Papa, hindi yan, nahihiya siya. So, lagi niyang sinasabi, ma, si ganito. So, ako naman masabi, hindi man ako magpapautang. Ganyan. So, nahihiya ka, pero pag sinabihan mo na sila yung mahihiya. Diba? So, dapat, hindi tayo nahihiya. Natatak ko sa isip ko na, ito ay pagkabuhayan ng aking pamilya. Kumukuha din kami ng mga pangailangan namin dito. Paano naman kung maubos yung paninda, madadaman din yung aming pangkabuhayan. So, lagi niyang nasa isip ko na dapat hindi ako mahihiya. Kasi nahihiya ako dati. Ngayon talagang hindi na ako nahihiya, guys. Bakit ako nahihiya? Sabi ko, bakit ako mahihiyang tindahan ko naman to. Ako yung may-ari, 'di ba? So, parang nabaliktad ata tayo nahihiya sa kanila. So, okay lang na maano sila sa akin. Ganun talaga. That's life. Maano talaga sila sa'yo, magagalit or something ganun, pero hayaan nyo lang sila. Okay? So, eto number 4. No to alcohol utang. So, eto guys, may mga customers na, mga ginbilog, mga tanduay, bumibili sila. Mga regular customers mo talaga sila, bili sigarilyo. Darating yung time, natatak na sa isip ko, darating yung time, alam ko, mangutang to. So, nire-ready ko na yung sarili ko. Pag nangungutang na sila ng alcohol. So, ayun na. Kailangan na natin silang talaga na hindi ka nagpapautang ng alcohol. Kasi guys, yung alcohol, malaking puhunan. No? Medyo malaki yung puhunan niya. Mabigat siya sa bulsa. Lalo na yung mga malalaking, mga long neck, mga emperador, red horse. Masakit siya. No? At saka, hindi naman siya needs ng tao. No? Yan ay ginusto mo lang talaga kasi gusto mong uminom. Kaya okay lang na hindi mabenta yung aking alcohol, hindi naman nasisira yan. Basta hindi lang utangin, no? Pero may times talaga na minsan pag nagkasarapan na ang kanilang inuman, ayan, nangungutang na yan, pero nililimitahan ko ng isa, tapos kailangan bayaran kinabukasan. Ganun. So, stricta yung lula mo, te. Okay. Number 5. Eto, dahil 1 to 4, na muna kung sino yung mangungutang. Ito naman ay salain na natin. Ayan, salain na natin kung sino yung mga karapat-dapat na matira. Wow, Pinoy Big Brother. Sino yung karapat-dapat na matira na papautangin mo. So, syempre, dahil nakikita na natin, na-experience na natin na, hindi ito good payer kasi may dito na pag meron siyang pera guys, hindi siya bumibili dito. Bumibili naman sila paminsan-minsan ganyan, pero hindi namamansin te. Pag kahit magkasalubong kayo sa mall guys, hindi ka papansinin. Pero pag nangutang dito sa tindahan, nako guys, ang sarap ng smile. With flashing smile, no? Naka-smile pa siya and all. Tapos yun pala mangungutang. So yun, hinindian ko, no? And tapos yun, may mga ganung mga talaga. So, sinasala natin sila. Tapos, pag may mga kulang-kulang na piso, hindi din ako nahihiya na guys na magsabi talaga na kulang. I-add natin to yung piso na kulang mo, ganyan. Siyempre, piso-piso lang yung ating kita, ba diba? So, dapat, singilin talaga natin sila. And, ayun, may mga nangungutang na minsan naiinis ka. Pero, at least, at the end of the day, alam mo na, nakikilala mo yung mga customers mo.
kung sino yung dapat mangutang. And very important talaga guys ha, na may limitasyon. Hindi pwedeng aabot ng 500, 600, 1,000. Tapos hindi pa naman ganun kalaki yung kita mo. Paano na? Naubos na yung paninda mo. Wala ka ng pang-ikot. Syempre, yung presyo sa pagbili ng cash at saka yung utang parehas lang. O di ba nalugi ka pa? So ganun lang. So sa akin dito guys, sobrang lang, siguro yung mga utang dito 2, 3 lang. Yun lang. Kasi pina-practice ko talaga na wag utang. Minsan guys, ito pa. May mga ilang beses na ako pinuntahan dito ng mga construction worker. Etong construction worker talaga, hindi ko naman nila lahat, pero bad record na talaga sila. Kasi yung noon pa sa tindahan namin ni mama, nung ako'y dalaga pa, construction worker din yung talagang napakalaking utang na tinakbuhan si mama. And ngayon naman, alam ko na, yung kasi marami na akong mga natutunan sa mga experiences namin noon. May mga construction worker, hindi ko kilala guys, biglang pupunta dito sa sasabi, pwede kaming mangutang. Talagang automatic, hindi ako nagpapautang. Minsan talagang nagpapaawa pa yan kasi wala lang sahod, walang ganito. Wala, hindi ako nagpapautang talaga. Kasi, syempre, hindi mo naman alam kung kailan matatapos yung trabaho nila. And, yung mga construction worker talaga, may mga dito sa labas, mga kainan, yan, lahat yan na, dami niyang customers guys, pero lahat yun puro utang. Ngayon, ang construction worker, hindi ganun ka, yung flow ng sahod nila. So, ang ending, nagsara yung kainan kasi nga hindi siya nabayaran kasi puro utang lahat yan everyday yung kinakain nila, snacks. So hindi talaga maganda yan guys na practice, no? So kailangan kilalanin talaga natin yung ating mga customer. Wag lang basta magpautang para lang talaga mabenta yung paninda mo, ang ending na zero ka. So kailangan talaga i-practice mo yung itong mga sinabi ko. Okay? So, yun lang. Salamat sa panonood. And sana may napulot kayo dun sa aking mga sinabi. And leave comment down below, guys, kung hanggang ngayon meron pa rin mga malalaking utang na natira din sa tindahan ninyo. So, yun lang. See you in my next video. Bye!